18 pa lamang si Lorena, pero nagtatrabaho na siya sa ganitong edad. Paano ba naman kasi, nagkasakit ang kanyang ama na siyang nagtutusto sa kanilang pamilya. Samantalang ang kanyang ina naman ay hindi na magawang makapagtrabaho sapagkat ito ay ni-stroke. Kalahating katawan nito ay hindi na makakilos, kaya siya na lamang talaga ang inaasahan ng kanyang pamilya. Mabuti na nga lang ay solong anak lamang siya kaya ang mga magulang na lamang ang binubuhay. Hindi naman grabe ang pagiging diabetic ng kanyang ama, kaya kapag wala siya sa bahay, ito ang nag-aasikaso sa kanyang ina. Samantalang siya ay nagtatrabaho sa palengke bilang isang tindera. Bagamat maliit lamang ang kinikita roon, nairaraos niya naman ang mga gastusin sa araw-araw. Hanggang sa may lumapit sa kanya na kababata niya. Bagamat mas matanda ito ng 5 taon sa kanya, parang magkasing edad lamang ang turingan nila. Bumili ito ng itlog at mantika sa binabantay niyang tindahan. "Oy Bes, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka ba rito at hindi ka na nag-aaral?" Hindi nakilala ni Lorena ang babae. Pero nang banggitin ito ang pangalan niya, nakilala niya na nga ito. At ito ay ang kanyang kababata na lumuwas ng Maynila noon. Kaya kulang na lamang ay manlid siya dahil sa iya. May kaya kasi ang kababata niyang ito at saka matagal na silang hindi nagkikita, kaya't parang hindi na siya komportable. "Uy, ikaw pala yan, Pat? Nakakahiya mang sabihin pero oo, nagtatrabaho nga ako dito. Nagkasakit kasi si Papa kaya hindi na ako nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. Saka si Mama naman, na-stroke, kaya ako na lamang talaga ang inaasahan nila. Ikaw, kamusta ka na? Ano na palang estado ng buhay mo?" Napangiti naman sa kanya ang dalaga, habang ito ay nagsasabi ng, "Naku Loren, huwag mong ikahiya ang trabaho mo. Marangal yan. Ang mahalaga ay natutulungan mo ang mga parents mo. Siya nga pala, 1 taon na rin kaming nandito sa probinsya. Kaso nga lang, hindi na kami sa dating bahay nakatira dahil naibenta na namin iyon. Doon kami sa kabilang barangay. Naisipan kong dito mamili dahil maraming itlog dito at sariwa pa. Nagkataon naman na muling nag-cruise ang landas natin, Loren. Nakapagtapos na ako ng kolehiyo noong nakaraang taon. Kaya nga nakapasok ako sa isang BPO company at isa akong call center agent ngayon." "Teka friend, gusto mo bang maging isang call center agent? Pwede naman kitang ipasok, friend." Panghikayat dito sa kanya. Napanganga naman si Lorena at maya-maya nagsabi ng, "Teka friend, akala ko ba yung call center agent ay para sa mga college graduate lang? Pwede pala yun sa high school grad lang? Kaso nga lang, hindi naman ako marunong mag-English "Oo naman friend, pwedeng-pwede sa high school graduate yun. Saka huwag mo nang problemahin ang pag-i-English dahil tutulungan kita. Hindi ba gusto mong makatulong sa parents mo? Ito na yung tsansa mo." Dahil sa labis na tuwa ni Lorena, napalabas na lamang siya ng tindahan para mayakap ito. "Maraming salamat friend, malaking tulong ito sa akin at masayang-masaya ako dahil muli tayong nagkita. Ako rin naman friend namiss kaya kita ng sobra, kaya ginawa ko ang paraan na ito para maging magkasama naman tayo sa trabaho." Tugon nito at kumanti ito ng yakap. Iyon nga ang ginawa ni Lorena. Nag-apply siya bilang isang call center agent at nag-resign naman bilang tendera sa palengke. At dahil sa tulong ni Patricia sa pagtuturo nito ng English sa mga interview na dapat niyang sabihin, ay na-hired naman siya sa wakas sa trabaho. Kaya naman natutugunan niya na ng kumpleto ang gamot na dapat na ininom ng kanyang mga magulang. Bagamat nagdurugo pa rin ang ilong niya sa pag-i-English, ay nasasanay na rin naman siya kahit papaano dahil sa araw-araw na paggabay ng kanyang kaibigan. Kaya naman maayos niyang nagagampanan ang kanyang trabaho. Kaso nga lang, hindi niya mapigilan ang maging maluho sapagkat palagi na siyang nag-order sa mga online kapag sweldo niya. Minsan kahit hindi naman kailangan, ay napapabili pa rin siya. At sa bandang huli, ay hindi niya naman pala ito magagamit. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin niya napipigilan na umorder at mag-aksaya ng kanyang pera. Kaya minsan ay napapangaralan siya ng kanyang ama-ina. Pero lagi niya namang pinapangako na hindi niya nauulitin. Pero hindi naman ito natutupad. Sinubukan niyang mag-ipon ng pera, pero sa bandang huli ay nagagastos lang rin niya dahil sa kanyang luho.
Gaya na lamang ng pagbili ng cellphone kahit hindi niya naman ito kailangan dahil marami na siya ng ganito. Kaya naman muli siyang pinagsabihan ni Aling Rosita habang sinusubuan niya ito. Anak, maghinay-hinay ka lang sa paggastos kung hindi mo naman ito gaanong kailangan. Sayang yung pera anak eh. Kung itinatabi mo lang sana yon para sa future mo, wala ka na sanang poproblemahin pa. Lalo na't hindi naman habang buhay nakasama mo kami ng papa mo. Bigla namang napailing si Lorena habang ito ay nagsasabi ng, Ma, last na po talaga yon. Mag-iipon na po talaga ako. Dapat lang anak, dahil ang panahon ay hindi natin hawak. Kung may sagana sa ngayon, dumarating pa rin naman ang kagipitan at dapat ay lagi kang handa kapag nangyari yon. Dahil dito ay napaisip na lamang si Lorena. Talagang may punto naman talaga ang kanyang ina. Natatakot rin siya na baka muli na naman silang bumalik sa dati kung saan ay talagang kamote lamang ang kinakain nila at kung mamalasin pa, wala silang kakainin. Hindi niya nga alam sa kanyang sarili na sa kung bakit kumikita na siya ay nagiging waldasera naman siya. Samantalang noong walang-wala pa sila, nangako siya sa kanyang sarili na kapag nakatagpo siya ng trabaho ay talaga namang mag-iipon siya. Ang tanong niya tuloy sa kanyang sarili ng sandaling iyon ay kung bakit hindi niya na ito na i-apply sa kanyang sarili ngayon. Ito ba ay dahil kampante na siya sa kasalukuyan niyang pamumuhay? Sinunod naman ni Lorena ang bilin sa kanya ng kanyang ina. Nagtatabi na siya ng kaunting pera, pero sa tuwing niyayaya siya ni Patricia na mag-shopping, ay muli siyang natutokso na gastusin ang kanyang pera. Kaya sa huli, ay back to zero na naman siya, at pinako niya na naman ang kanyang sariling pangako. Naglustay na naman kasi siya ng pera, magmula sa damit, alahas, gadget, makeup, at marami pang iba. Pero nang sandaling iyon, ay hindi niya na ipinakita sa kanyang ama't ina para hindi siya mapagalitan. Kung hindi ay siya na lamang at ang kanyang kaibigan ang siyang nakakaalam nito. Subalit dumating ang hindi inaasahan kung saan ay magkakasakit ng malubha ang kanyang ama. Lalo kasing tumaas ang pagiging diabetic nito. Kaya naman buwan-buwan ay pinapagamot niya ito sa doktor. Ma-maintain lamang ang blood sugar nito. Kaya sa pagkakataong ito, ay nababawasan na ang pagbili niya ng luho dahil meron na siyang pinaglalaanan para sa ama. Nagtatabi na siya ng kakailanganin niyang kanyang pamilya. Hindi na rin siya sumasama kay Patricia sa pag-shopping nito dahil baka matukso na naman siya na bumili ng mga gamit. Kaya ang palagi niya na lamang idinadahilan ay pagod siya kaya kailangan niyang umuwi ng maaga. Pinapaniwalaan naman ito ang alibay. Kaya yung ibang mga kasama na lamang nila sa trabaho ang niyayaya nito. Nagsisisi pa nga siya kung bakit naging magastos. Gayong yung mga damit na binili niya ay hindi naman niya kinakailangan. Yung aparador niya tuloy ay nagmistulang imbakan na lamang ng mga damit. Kaya sa bandang huli ay binigay niya na lamang ang iba sa kanyang ina. Abay Diyos ko naman, bakit may crop top pa? Aanhin ko naman ito. Hindi na ako bagets para magsuot nito. Malaki ang tiyan ko anak at ang kalahating katawan ko ay hindi ko na may kilos. Bunga ng pagkaka-stroke ko. Mabuti nga ay nakapagsasalita pa ako ng diretso eh. Alam mo anak, magmumukha lang akong katawa-tawa kapag suot ko yan. Ang matatanggap ko lang talaga ay yung mga desenteng damit na ibinigay mo. Alam mo ma, binili ko lang yan para sa akin. Pero hindi ko naman masuot eh. Dahil noong ipa-deliver dito yung damit na yan, sa ako na lang naalala na mabilbil nga pala ako. Tugon ni Lorena. At yan ang palagi kong pinapaalala sa iyo anak. Bumili ka lang ng kailangan mo at hindi ng mga luho mo. Napakamot tuloy siya sa kanyang ulo sapagkat alam niya sa kanyang sarili na tama ang sinabi nito. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na magko-concert sa Pilipinas ang paborito niyang K-pop artist. Nakabili na nga si Patricia ng ticket, samantalang siya ay hindi pa. Nagdadalawang isip nga siya kung bibili ba, dahil ayaw rin naman sana niyang palagpasin na makita sa personal ang kanyang iniidolo. Pero sa kabila ng kagustuhan na makita ang mga ito, kailangan niya munang isang tabi ang pagiging fanatics dahil kailangan ng ama ang gamutan. Kaya nang matapos ang konsyerto, todo painggit naman si Patricia na ang sabi ay nakamayan pa nito ang kanyang idolo. Pero makaraan ng ilang araw, merong natanggap si Lorena na masamang balita.
Namatay ang ama ng kanyang kaibigan dahil sa leptospirosis. Kaya naman labis siyang nalulungkot sa sinapit ng pamilya nito. Nakilamay na rin siya para ipakita ang kanyang pakikiramay. Kaya nga lang, may bagay na pilit na sumisiksik sa isipan ni Lorena. Hindi kaya resulta ito ng pagiging gastadora ni Patricia? Ayon kasi sa kwento nito sa kanya, hindi raw ito pinatingin sa doktor. Sa pag-aakalang normal lamang ito na lagnat. At dahil sa pagtitipid nito sa sariling pamilya, samantalang ang luho naman ay palagi nitong tinutugunan. Nawalan tuloy ito ng ama ng maaga. At sa paglibing ng ama nito, dito nito napagtanto ang kahalagahan ng pag-iimpok. Pero napapailing na lamang si Lorena. Sa isip-isip niya, ay kailangan pang may mawala bago matuto. Natanong pa nga niya ang kanyang sarili na bakit ganoon ang mindset ng mga tao. Sa bandang huli palagi nagsisisi at hindi tinitignan ang magiging kahinatnan ng kinabukasan. Kaya't nangako si Lorena sa kanyang sarili na tuluyan na siyang magbabago. Ayaw na ayaw niyang matulad sa sinapit ng pamilya ni Patricia. Gusto niya ay walang mawawala sa kanyang pamilya at magkakaroon lamang sila ng seguridad. Kaya naman kada sweldo niya ay meron siyang iniimpok. Puro healthy foods na rin ang binibiling pagkain para sa mas maging malusog ang kanyang mga magulang. Natutuwa naman ang mga ito sa mga napapansin sa kanya. Nagsuwestiyon pa nga si Mang Adolfo na magpatayo ng negosyo kahit maliit lamang. At ano naman pong negosyo pa? Tanong ni Lorena. Kahit maliit na sari-sari store lamang anak, may sapat na lakas pa naman kasi kami ng mama mo para magbantay ng ganoong klaseng tindahan. Basta't nasa iyo yan anak, kung bibigyan mo kami ng negosyo. Para naman hindi ba? Hindi na kami umasa pa sa iyo. Bigla namang napaisip si Lorena at maya-maya pa ay bigla siyang sumang-ayon sa kanyang ama. Sige po, sa susunod na buwan po ay bibili po ako ng grocery para maitinda niyo po. Saka ayos lang po sa akin na umasa kayo mama at papa. Para saan pat naging magulang ko kayo. Tinaguyod niyo po ako noong maliit pa lamang ako sa pamamagitan ng inyong pawis at pati na rin pagsusumikap. Kaya't malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Bigla namang sumabat si Aling Rosita. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa amin ng papa mo anak. Obligasyon namin iyon dahil anak ka namin. Kaya't natural lang nagawin namin yung mga bagay na yun sa'yo. Dahil dito ay napangiti na lamang si Lorena at pagkuway niyakap ang mga ito. Nang sumapit nga ang buwan na iyon, ay nakapagpatayo na sila ng maliit na tindahan. Makaraan na lakari ng mga papeles na kinakailangan. Kaya naman mula nito, ay naging busy na rin sa buhay ang dalawang matanda. Bagamat parehas na may karamdaman, nalilibang na rin naman nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabantay nito. Samantalang si Lorena naman ay nagpapakabisi sa kanyang trabaho. Kaya kung minsan ay nag-overtime pa siya, kaya mas lalong lumalaki ang sahod niya. Pero hindi niya inaasahan na mayroong darating na isang tao sa kanyang buhay. Ang pangalan nito ay Mario. Hindi niya ito katrabaho pero nakilala niya ito sa isang mall na binibilan niya ng sapatos. Birthday kasi ni Patricia noon, kaya naman naisipan niya na regaluhan ito ng ganoon. Samantala ang trabaho ng binata ay isang salesman doon. Papaalis na sana siya nang bigla na lamang siya nitong tawagin at siya ay nilapitan pa. Miss, kung hindi niyo sana mamasamain, pwede bang mahingi ang number mo? Gusto sanang tanungin ni Lorena kung bakit hinihingi nito ang personal number niya. Sa uli naman, ay pumayag na siya dahil gwapo naman ang lalaking ito at malakas pa ang dating para sa kanya. Kaya nga magmula nito, ay naging magka-textmate na sila at may pagkakataon na sila ay nagkikita rin. At dahil nagkakaunawa naman sila sa isa't isa, makalipas lamang ang 3 buwan, ay naging sila na nga. Sa una ay inilihim ni Lorena ang relasyon nila sa mga magulang dahil baka magalit ang mga ito. Pero nang maglakas loob siya na ipagtapat ang patungkol roon, sa kabutihang palad ay tinanggap naman ng kanyang nobyo dahil mukha raw naman itong matino at mabait. Kaso nga lang habang patagal ng patagal, napapansin ni Lorena na parang masyadong maluho ang kanyang boyfriend. Mabuti sana kung yung sariling pera nito ang ginagastos nito. Kaso ang problema ay sa kanya ito humihingi. Nangyayari iyon kapag mansari nila, pero mas malaki pa ang hinihinging regalo kapag anniversary at birthday nito.
Kaya nga nagkakautang na siya sa kanyang mga katrabaho. Matugunan lamang ang gusto nito. Kapag kasi hindi ito nagbibigay, ay naghahamon ito ng hiwalayan. Kaya nga nang minsang mapuno siya, ay kinumpronta niya na ito. Bakit ba lagi na lang akong naglalabas ng pera, Mario? Hindi ba't may trabaho ka rin naman? Alam mo, sa bawat monthsary at anniversary natin, o di kaya ay birthday ko, wala ka man lamang naiabot sa akin. Lahat na lamang ay puro ako. Ako, sambit niya rito. Naglalakad na sila patungo sa sasakyan dahil nanggaling sila sa sinehan. Dahil sa sinabi niya, patabog na napakamot na lamang sa ulo ang lalaki. Ano ba ang gusto mong palabasin? Na ikaw na lamang ang gumagastos? At parang baliktad yata dahil ako ang lalaki, samantalang ikaw ang babae? Ganon ba? Gusto mo bang hiwalayin na kita? Puro ka reklamo dyan eh. Dahil dito, ay nagsawa na si Lorena sa paulit-ulit na litanya na binibitawan nito kapag sila ay nag-aaway. Hindi na siya nagdalawang isip na makipaghiwalay dito. Dahil para sa kanya, kung talagang mahal siya nito, ay hindi nito babanggitin ang pakikipaghiwalay. Sige, maghiwalay na tayo. Sa loob ng 3 taon nating magkarelasyon, hindi ko naman talaga naramdaman yung pagmamahal mo sa akin eh. Sawang-sawa na rin ako na ikaw pa ang galit at may ganang makipaghiwalay. Pwes ngayon ay tototohanin ko lang ang gusto mo. Break na tayo. Kaya naman solely ay tinalikuran na siya ni Mario at hindi na ito nakipagtalo pa. Isang indikasyon na gustong gusto talaga nitong makipaghiwalay sa kanya at yun lamang ang gusto nitong marinig mula sa kanya. Kaya naman napaluha na lamang si Lorena. Papaano ba naman kasi ay minahal niya talaga ang lalaki. Hindi nagtagal ay meron na siyang naisip na paraan para kahit papaano ay matanggal na ang sakit na nararamdaman. Dumiretso siya sa kanyang kaibigan na si Patricia at doon niya ay binuhos ang kanyang mga luha. Tahan na friend, alam kong makakalimutan mo rin siya. Saka ikaw na rin ang nagsabing maluho ang lalaking yun, hindi ba? At sa'yo palagi humihingi. E di wala ka nang poproblemahin ngayon. Dahil wala na siya, makakapag-ipon ka na ulit para sa future mo. Tugon nito. Oo, tama ka nga sa sinabi mo friend. Pero mahirap pa rin, lalo na 3 taon na rin kaming naging kami. Hindi biro ang pinagsamahan namin. Ani ni Lorena, na patuloy pa rin sa pagluha. Hindi biro para sa'yo, pero para sa kanya, oo. Ganon ka lang niya kadaling talikuran. Makakalimutan mo rin yon sa bandang huli. Dahil wala siyang kwentang lalaki. Ang dapat mo munang unahin ngayon ay ang pag-aaral mo. Sa kabata ka pa, pwede ka pang makapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman ang dahil doon, ay napatango na lamang siya. Gusto niyang sundin ang payo nito. Ganoon na nga ang ginawa ni Lorena. Nagtuon na lamang siya sa pagtatrabaho. Hindi na nga siya tumatanggap ng iba pang manliligaw dahil ayaw niya nang muling masaktan pa. Alam niya kasi na sa una pa lamang, magpapakita ng kabutihan ng mga lalaki. Pero sa katagalan, ang iba sa mga ito ay lumilitaw na ang kulay na kulay. Kaya minabuti niya na lamang munang maging single. Tuwing sahod nga niya ay nagtatabi siya ng pera dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral. Ayaw niyang habang buhay na lamang na high school graduate dahil ang gusto niya ay ang mas mataas pa rito. Samantala, yung sari-sari store naman ng kanyang mga magulang ay napapalago naman ng mga ito. Kung dati ay puro grocery lamang ang mga nakikita niya, ngayon ay meron ng banana queue at fishball. Kaya naman labis ang kanyang kasiyahan dahil kahit pareho ng may karamdaman ng mga katawan ng mga magulang niya, ay kumikita pa rin naman sila sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Kaya nga ang kanyang ama't ina ang nisisilbi niyang idolo. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na makakapag-aral na si Lorena. Pero dahil sa muling pagbabalik sa eskwelahan, nag-part-time muna siya sa pagiging call center agent. Kahit mahirap ay napagtitiisan niya naman. Ang kursong kinukuha niya ay mass communication. Pangarap niya na ito mula pa noong maliit pa lamang siya. Hindi na siya natatakot na maubusan ng pera dahil malaki na ang kanyang naitatabi. Walking distance lamang ang paaralan sa pinapasukan niya, kaya hindi na siya bumabiyahe pa. Naiiwanan niya rin ng walang inaalala ang mga magulang dahil paano ba naman kasi ang nanay niya ay lumalakas na rin ang pangangatawan dahil sa therapy na ginagawa rito. Pinapa-therapy niya ito buwan-buwan, samantalang ang tatay nababawasan rin kahit papaano ang sugar nito.
kaya hindi na gaano kalala ang pagiging diabetic nito. Hindi na rin ito nanghihina pa. Kaya naman masayang-masaya si Lorena dahil para sa kanya, ang kalusugan ng kanyang mga magulang ang pinakamahalaga. Aanhin niya ang yaman kung may karamdaman naman ang mga ito. Kaya ang palagi niyang ipinapanalangin sa Diyos ay ang matagal pa niyang makasama ang mga ito. Gusto niya pang ipakita sa mga ito na matagumpay na siya sa buhay. Ipapasyal niya pa kasi ang mga ito sa magagandang lugar at magpapatayo pa ng malaking bahay. Kaya nga kahit doble-doble na ang mga ginagawa araw-araw, ay nakakaya niya pa rin. Pagkatapos pa nga niya na umuwi galing trabaho, ay nagre-review pa siya upang mas mapabuti pa ang kanyang pag-aaral. At sa kabutihang palad naman, ay matataas ang nakukuha niyang grado sa kanilang paaralan. Kaya't nagkakaroon pa nga ng kaunting pagsasalo-salo ang kanilang bahay. Dahil sa maganda niyang marka, imbitado rin si Patricia na tuwang-tuwa dahil sa kanyang natamo. Congrats friend! Sa wakas ay nakamove on ka na rin sa fast relationship mo. At tinotoo mo nga ang pangako mo na mag-aaral ka na lamang ng mabuti. Anong sikreto friend? At nakakaya mo ang dalawang gawain sa halos araw-araw? Mahirap kaya ang mag-working student? Napangiti si Lorena sa inihag nito at maya-maya nagsalita na siya. Simple lang, isipin mo yung mga magulang mo. Yung boyfriend kasi ay pwede namang palitan. Samantalang ang mga magulang ay hindi. Ine-enjoy ko muna ang pagiging single habang nag-aaral at desperado kila mama at papa. May boyfriend ka na ba? Balik niyang tanong rito. Mabuti naman at natanong mo yan friend. Dahil ang sagot ko ay oo. Pasensya na nga pala kung hindi ko nabanggit sa'yo ha. 2 taon na rin kasi kami. At katunayan nga niyan ay, bakit hindi mo natuloy yung dapat mong sabihin? Parang nag-aalangan ka pang ipagtapat sa akin ha. Tanong niya rito. Buntis ako friend. Munti ka nang malunok ni Lorena ang shell na kinukutkot niya dahil sa sobrang kulat. Mabuti na lamang ay agad niya itong nailuwa. Ano? Buntis ka? Ilang buwan na yan? 3 buwan na ito friend. Kaya pala napapansin ko ang biglaang paglobo ng tiyan mo. Yun pala ay dahil buntis ka na. Kailan ka magpa-file ng marital leave? Next month pa friend. Kaya ko pa naman kasing magtrabaho. Kaya naman napatango na lamang siya at pinayuhan ito na dahan-dahan lamang sa pagkilos para matiyak ang kaligtasan ng sanggol. Pinaalalahanan niya rin ito na kumain ng masustansyang pagkain. Siya nga pala friend, nakakamove on ka na ba sa pagkawala ng papa mo? Tanong niya rito. Napabuntong hininga naman ito habang nagsasabi ng, habang buhay na akong hindi makakamove on. Sa tuwing naisip ko na kailanman ay hindi ko na makikita si papa, nare-realize ko na wala sa bokabularyo ko ang salitang move on. Pero ang umiyak ay oo. Napipigilan ko na yon, pero hindi yung sugat sa puso ko. Habang naaalala ko kasi ang masasayang sandali na kasama ko pa si papa, nilalamon ako ng lungkot. Mabuti na nga lang ay magkakaroon na rin siya sa wakas ng apo. Ganun ba? Mabuti naman at matatag pa rin ang loob mo sa kabila ng mga nangyari. At huwag kang mag-alala dahil yung anak mo ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa pagharap sa hamon ng buhay. Tugon ni Lorena. Maya-maya pa ay may naitanong sa kanya si Patricia. Ano na nga ba ang balita mo kay Mario? Bigla naman siyang napabuntong hininga habang nagsasabi ng, ayun, meron na siyang bagong girlfriend at sa tingin ko ay totoo niya na yung minamahal. Kumbaga hindi na siya ang madalas na regaluhan kung hindi siya na ang gumagawa noon. Ay nako, kailan kaya ako makakatagpo ng matinong lalaki? Darating rin ng ganong klaseng tao para sa iyo friend. Kaya ang dapat mo lang gawin ngayon ay ang maghintay. Sa sumunod na araw, bigla siyang nakaramdam na para bang may kulang. Tila gusto niya na rin makatagpo ng inspirasyon para sisipagan siya sa buhay. Kaso ang tanong niya sa kanyang sarili ay kung papaano yon. Papaano niya yung gagawin, gayong may trauma na siya sa puso niya. Ito ay walang iba kung hindi ang kagagawa ng kanyang dating kasintahan. Paano na lang kung mas malala pa dito ang matatagpuan niya at baka mamaya ay maging sugatan muli ang puso niya at baka ito pa ang maging dahilan ng kawalan niya ng sigla sa araw-araw. Kaya naman minabuti niya na lamang munang isang tabi ang pangungulila sa pag-ibig. Isang araw, habang siya ay may binibili sa mall, nasira na kasi ang kanilang lumang electric fan, kaya't papalitan niya na ito ng bago, nang may nakilala siya roon na isang salesman.
Ang binabantayan nito roon ay ang binibenta nitong appliances. Binigyan pa nga siya nito ng discount para lang maibili niya ang pinakamalaki at ang pinakamamahal na electric pan roon. Kaya naman bigla niya itong naitanong. Sir, bakit niyo naman po ginawa yon? Ang laki po ng discount na binigay niyo sa akin. Halos kalahati na po ng presyo nito. Dahil dito, ay napangiti ang lalaki habang nagsasabi ng, wala yun ma'am. Ewan ko ba? Napakagaan kasi ng loob ko sa'yo eh. Ma'am, huwag mo sanang mamasamain ha. Pero, pwede bang mahingi ang number mo? Bigla naman siyang natigilan roon. At aaminin niya na gwapo at talagang mukhang mabait ang lalaki. Kaso nga lang, sa katagalan ay baka maging katulad lamang rin ito ng dati niyang nobyo. Kaya naman agad siyang nakapagdesisyon. At ito ay kinumpronta. Teka, manliligaw ka ba? Pwes hindi ko yan tatanggapin. Ibalik mo na lang sa dating presyo ang electric fan at babayaran ko yan ng buo. Kayong mga lalaki talaga kayo. Sa una lang kayo ganyan pero sa huli, ugaling basura naman kayo. Huwag mong hingin yung number ko ha, dahil hindi ko ito ibibigay sa ibang tao. Pasensya na po ma'am, sumusubok lang naman ako. At wala naman pong masama sa paghingi ng cellphone number mo. Pero sa discount, hindi na po talaga magbabago. Para naman po makatipid kayo, tanggapin niyo na po yan ng walang iniisip at anumang kapalit. Bigla namang napaisip si Lorena. Mukhang tama naman ito. Saka isa pa ay mukhang natitipid nga siya dahil nagbabayad siya ng kanyang tuition fee. Kaya naman tinanggap niya na lamang ang inaalok nito. Pero ang pagbibigay ng numero rito ay hindi niya ginawa. Ayaw niya na munang pumasok sa masilimuot na relasyon. Naniniwala kasi siya na walang relasyon na perpekto. Dumarating rin sa punto na hindi nagkakaunawaan at talaga namang nagbibigay sakit sa ulo para sa isa't isa. Bagay na ayaw muna niyang maranasan. Madalas na nga siyang may stress sa kanyang pag-aaral dahil nariyan palagi ang pressure. Tapos dadagdagan pa niya sa pamamagitan ng pakipagrelasyon. Kaya hindi niya na muna papasukin ng ganoong kagulong pagsasama. Ang pagmamahal na gusto niya sanang ibahagi sa iba ay lalaan niya na lamang sa kanyang mga magulang. At nang makauwi na nga si Lorena sa kanila, ay hindi niya alam kung bakit palaging sumasagi sa isipan niya ang binata. Sa loob-loob niya, siguro ay nakukonsensya siya sa ginawa niyang pagsusungit rito. Pero sa uli iniisip niya na tama lamang ang ginawa niya para layuan na siya ng mga manliligaw sa kanya. Naisip niya na ganoon na lamang ang gagawin kapag mayroon ulit magtatangka. Magmimistulan siyang maldita sa paningin ng mga nagbabalak na manligaw. Isang araw, muling bumisita sa kanila si Patricia. Tamang-tama naman dahil ng sandaling iyon ay wala naman siyang pasok, mapasa trabaho man o mapasa eskwelahan. Medyo malaki na ang tiyan nito dahil 5 buwan na ang dinadala nito. O napabisita ka ata friend, bati niya rito at maya-maya ipinagtimpla niya ito ng juice. Paano ba naman kasi friend? Kaya bigla ng pagpunta ko rito ay upang ibalita ako sa iyo, yung paborito nating singer sa ibang bansa, magko-concert sa susunod na buwan. Bigla namang napalaki ang mga mata ni Lorena. Bata pa lamang kasi siya, ay idol na niya ang sikat na singer na iyon. Maski nga ngayon ay marami pa rin siyang poster nito. Habang yung buhok naman ito ay kayang ginagaya. Ganun ba friend? Ngayon ko lang nabalitaan yan ah. Kung sa bagay, hindi ako palaging nagtatagal sa social media dahil mas priority ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kung pupunta pala sa Pilipinas yung idol natin at minsan lang naman mangyari yon, ay talaga namang hindi ko na yun palalagpasin pa. Sambit niya rito. Tama ka dyan friend, kaya naman huwag ka nang magtipid pa. Minsan lang ito mangyayari at baka sa susunod ay hindi na dito pumunta ang ating idol. Kaya ano pang hinihintay natin, bumili na tayo ng ticket at baka maubusan pa tayo. Pagyaya ni Patricia. Pero teka friend, magkano ba yung ticket? Yung medyo malapit natin siyang makikita. Nako, napakamura lang friend. 50,000 lang. 50K. Dahil sa nalaman, kulang na lamang ay maimatay si Lorena. Dahil sa laki ng halaga na kanyang gagastusin. Nauunawaan niya ang kanyang kaibigan. Kung bakit hindi ito nalulula sa ganoong klaseng halaga. Dahil may kaya na talaga ito. At ang naging asawa nito ay maganda pa ang trabaho. Samantalang siya ay kailangang pang paghirapan ng pera para lamang makaipon. Pero wala namang problema iyon sa kanya dahil sa susunod na buwan pa naman ang concert nito. Meron pa naman kasi siyang naitatabi na 30,000 pesos at sa sahod niya na lamang ang pangdagdag.
Pero teka friend, kakayanin mo bang makipagsiksikan sa concert? Di ba buntis ka? Natatakot ako baka may mangyari sa iyong hindi maganda. Baka ako pa yung susihin ng asawa mo kapag nagkataon. Paninigurado pa niya rito. Huwag kang mag-alala friend. Pupayag naman yung asawa ko na pumunta sa concert eh. Pero ang sabi niya, dapat raw ay kasama kita. Kaya walang problema. Saka mag-iingat naman ako eh. Sambit nito. Talaga lang ha. Dapat lang nang mag-iingat ka para maiwasan natin ang sisihan sa bandang dulo. Oo naman friend. Hindi naman kita sisisihin kung may mangyari man sa akin na masama o kahit sa anak ko. Alalahanin mo ang ako naman ang nagyaya. Saka mag-iingat talaga ako. Patuloy pa nitong pangako sa kanya. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ng kanyang mga magulang. Oops, teka anong narinig ko anak? Napupunta kayo sa concert? Abay mag-ipon ka iha dahil nag-aaral ka. Tama ang mama mo anak. Dapat lang na mag-ipon ka. Abay pwede naman yata yun ang mapanood sa TV eh. Wika ng kanyang ama. Dahil dito ay napatawa si Patricia at Lorena. Pa, yung concert po ay hindi mapapanood sa TV. Sa arena lang po. Kaya nga po may bayad dahil doon lang po talaga yun mapapanood eh. Palibasa kasi pa, hindi kayo mahilig doon. Kahit na noong kabataan nyo pa, hindi po ba? Abay tama kasi sinabi mo anak. Noong kabataan ko kasi, ay hindi ako nanonood ng concert na yan. Kaya wala akong alam sa patakaran patungkol dyan. Bueno, kung gusto mo talagang manood, hindi naman kita mapipigilan. Pero magkano ba ang ticket roon? Tanong nito sa kanya. 1,000 lang po. Napakaabot kaya lang po. Pagsinungaling niya rito, para lang hindi ito manghinayang sa pera. Abay 1,000 lang pala eh. O siya, pinapayagan na kita anak. Basta't mag-iingat kayo ron ha. Alam kong napakaraming tao roon. Ani ni Aling Rosita. Oo naman po mama. Mag-iingat kami ng kaibigan ko. Tugon ni Lorena. Kaya nang magkayayaan sila Patricia na kumain sa street foods, ay natanong nito kung bakit nakapagsinungaling sa kanyang mga magulang. Siyempre naman friend, para makanood lang ako ng concert. Ano ka ba? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko na mahirap lang ang pamilya, di ako na ganoon rin ang gagawin mo. Alam mo naman na sobra silang manghihinayang sa pera. Saka ayaw na ayaw nilang gumagastos ako ng ganoong kalaking halaga para lamang sa walang kalatoy-latoy na palabas para sa kanila. Ah, ganun ba friend? Gusto mo ba ilibre na lang kita? Alok nito sa kanya. Hindi siya sigurado sa kanyang narinig, kaya bahagya niyang inilapit ang kanyang tenga rito habang ito ay nagtatanong ng, Ano? Hindi ko narinig ang sinabi mo? Ang sabi ko, gusto mo ba ilibre na lang kita? Ambingin mo naman. Talaga? Ililibre mo ako sa halagang 50,000? Tama ba ang narinig ko? Natutuwa si Lorena. Oo nga, ililibre kita. Napakakulit mo naman eh. Dahil sa labis na tuwa, ay napayakap na lamang si Lorena sa kanyang kaibigan habang abot tenga ang ngiti nito. Maraming salamat talaga friend. Salamat talaga. Salamat ka, may mayaman kang kaibigan. Pagmamalaki pa nito. At sabay silang nagkatawanan. Yun nga ang nangyari. Nakapanood siya ng concert na walang ginagastos. Halos marating na nga niya ang langit dahil sa sobrang tuwa ng masilayan ng idolo niya. Mas lalo pa siyang namangha sa kagandahan nito. Higit palang maganda ito sa personal at matangkad pa. Lalong nagpapatingkad sa kagandahan nito ang blond nitong buhok na may pagkakulot at maputing kutis at may kulay na asul na mga mata. Kahit live itong kumakanta, ay napakaganda pa rin ang boses nito. Dahil dito, ay mas lalong na-addict si Lorena sa kanyang idolo. Yung ilan nga sa mga outfit nito na pinupost sa Instagram ay ginagaya niya na rin. Palagi siyang bumibili ng mga damit, sapatos, at pati na rin mga bag na may pagkakahawig sa sinusuot ng kanyang idolo. Batid niya na mas mamahali ng sinusuot nito, samantalang sa kanya ay mumurahin lamang. Pero ang goal niya ay gayahin ito. Kapag may nakikita siyang bagong upload nito sa naturang social media, automatic ay ginagaya niya iyon at nagpo-post rin sa kanyang Instagram. May mga basher na nga rin siya na ang ilan ay masasakit pa kung magsalita. Gaya na lamang ng panguraw siya, maitim, huwag raw pilitin na gayahin ng sikat na personalidad na iyon, pero hindi niya na lamang iyon iniintindi. At sa halip na patulan, ay binubura na lamang niya ang mga komento nito at ang pamumuri na lamang sa kanya ang tinitira niya. Bagamat alam niya na puro pambobola lamang ang mga iyon, at least alam niya na maganda naman ang mga comment nito at kaaya-ayang basahin. Nagpatuloy sa pagbili ng luho si Lorena
Bukod sa mga damit, kahit hindi naman siya marunong sa larangan ng musika, ay bumibili rin siya ng mga music instrument, gaya ng gitara, tambol, piano, at iba pa. Yan kasi ang hilig ng kanyang inidolo. Kaya para sa kanya, kung anong hobby nito, ay ganoon na rin siya. Kaya yung kwarto niya, bukod sa maraming nakikitang iba't ibang sapatos na nakakalat, kagaya ng mga damit at poster sa dingding, may mga instrument na rin siya. Kaya kulang na lamang ay mapuno na ang mga ganitong gamit ang kwarto niya. Sa una ay pinaglalagpas lamang ito ng kanyang ina. Pero nang napapansin na nito na parami na ng parami ang mga gamit niya sa silid, ay dito na siya nito kinumpronta. Anak, bakit ba ang dami mo na namang kagamitan dito sa loob ng kwarto mo? Yang mga damit at sapatos mo, ilan lang yung mga nagagamit mo talaga dyan. Pero karamihan ay hindi. Lalong-lalo na ang mga instrument na yan. Ni minsan ay hindi naman kita nakitang ginamit yan. Ano yan? Palamuti lang? Masyado kang gastusera. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, hindi ito nagustuhan ni Lorena. Hindi po ito palamuti, ma. Binili ko ito dahil kasiyahan ko ang mga ito. Bakit pa kayo nangingialam, ma? Hindi nyo naman ito pera. Pinaghirapan ko ang mga bagay na yan. Napakapakalamera nyo. Nabigla naman si Aling Rosita sa paraan niya ng kanyang pagsagot. Kaya naman nasampal na lamang siya nito. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot, ha? Porket ba may trabaho ka na, ay may karapatan ka ng pagtaasan ng boses ang nanay mo? Ayos lang naman kasi sa akin na magastos ka. Pero hindi eh. Alam kong ikaw ang nangungupit ng pera sa tindahan. Nabayaran na kita sa puhunan na binigay mo sa pamamagitan ng pensyon ko. At pinag-ipunan ko ang bagay na yon. Ilang beses ka na raw kasing nahuli ng papa mo na kumukupit ng pera. Pero ngayon niya lamang sinabi sa akin dahil sumasobra ka na. Dapat yung pera mo, tinatabi mo para sa future mo. Hindi yung puro walang kwenta na lamang ang mga binibili mo. Paninigaw ni Aling Rosita. Bakit mo ako sinampal, ma? Kung malalaman ko lang sana na ganito ang gagawin niyo sa akin, dapat sana hindi ko na lang kayo pinatherapy. Nang sa gayon ay habang buhay na lamang kayong imbalido. Dahil sa kanyang muling pagsagot, ay makikita sa mukha ng ginang ang labis na pagkagalit. Nang aktong sasampalin muli siya nito, ay napahinto na lamang ito at maya-maya ay napahawak sa kanyang dibdib. At kalaunan ay nawalan na ito ng malay saka bumagsak sa sahig. Nang pulsuan niya na ito, nakapahan niya na wala na rin itong buhay. Kaya naman buong saklap na nag-iiyak siya habang sisisi sa kanyang ginawa sa kanyang ina. Kung hindi kasi dahil sa ginawa niyang pagsagot ay hindi ito mamamatay. Narinig ng ama ang kanyang pag-iyak, kaya naman lumapit ito sa kanila. At nang masilayan nito na patay na si Aling Rosita, ay umiyak na rin ito. Tanong ng ama kung ano ang ikinamatay nito. Kaya sinabi niya naman ang totoo na siya ang may kagagawan nito. Hindi naman nagalit sa kanya ang kanyang ama, ay sa halip ay niyakap na lamang niya ang walang buhay na asawa. Labis na pagsisisi naman ang namumutawi kay Lorena. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi mamamatay ang kanyang ina. Dala niya ang pagsisisi niyon hanggang sa ito ay mailibing na. Dapat pala ay sinunod niya na lamang ang gusto nito na huwag siyang maging gastusera para rin naman sa kanya ang mga bagay na iyon. Pero eto siya ngayon, sinumbatan pa niya ang ina sa kanyang nagawa sa bahay. Dapat ay hindi niya na lamang sinabi yon dahil malaki rin naman ang utang na loob niya sa kanyang mga magulang. At sa bahay totoo naman talaga na gastusera siya. At nangungupit rin siya sa tindahan, makumpleto lamang ang kanyang pambili. Totoo ang sinasabi ng kanyang ina na yung mga gamit na binili niya, ang ilan roon ay hindi naman nagagamit, lalong-lalo na ang instrument. Mula nito ay nagbagong buhay na si Lorena. Hindi na siya bumili ng mga hindi naman kailangan. Ang mga binibili na lamang niya ay ang mga importanteng bagay na mayroong kinalaman sa kanyang pag-aaral. Ibinenta na niya sa kanyang kaibigan ang mga gamit niya. At dahil idolo naman ito ang singer, binili naman ito ang lahat ni Patricia. Humingi naman ng tawad si Lorena sa kanyang ama. Kung hindi kasi dahil sa kanya, ay hindi ito mawawalan ng asawa. Pero ang sabi ng kanyang ama, ay wala na raw iyon. Tanggapin na lamang raw nila na hanggang doon na lamang talaga ang buhay ni Aling Rosita. 2 beses na rin kasi itong na-stroke at inaasahan na kapag naulit pa ito, ay kamatayan na talaga ang kahantungan nito. Kaya wag raw niyang sisihin ang kanyang sarili dahil ang tunay na kumuha ng buhay nito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Batid ng ama kung ano man ang naging kasalanan sa ina,
ay napatawad na siya nito. Kaya naman napaiyak na lamang si Lorena at niyakap ang kanyang ama na napakahigpit. Mula noon ay nag-aral na lamang siya ng mabuti habang siya ay nagtatrabaho at kalaunan naman ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nagkaroon na ng magandang trabaho na mas malaki ng triple sa sinasahod niya noon bilang call center agent. Dahil sa nangyari sa ina, ay natuto na rin siyang mag-impok. Dito niya na-realize na kinakailangan muna palang may mawala na mahal sa buhay bago magbago at matuto. Samantala, dahil sa kanyang pag-iipon, ay nakapagpatayo na siya ng malaking bahay at kapiling niya roon ang kanyang ama.